Hello bestie, gumawa ako ng sandwich katulad dito ng Vietnamese na sandwich o kaya yung tinatawag nila ng banh mi. Inuna ko munang i-marinate yung chicken para magkalasa na ito. Meron ako ditong lemongrass. Kinuha ko lang yung part na malambot. Pagkatapos nilagyan ko ng sugar, paminta, oyster sauce at ng honey. Meron din itong garlic, sibuyas at pandagdag timpla yung fish sauce o kaya yung patis. Hinalo-halo ko muna sila bago ko ilagay yung chicken. Chicken thigh pala ang ginamit ko dito kasi mas mahilig ako yung moist na part ng karne. Yung balat hindi ko na tinanggal. Pandagdag moisture din kasi siya. Imamassage ko lang yan pagkatapos ilalagay ko na sa freezer bag kasi imamarinate ko yan ng overnight. Nilagay ko lang siya sa ref kasi lulutuin ko naman yan kinabukasan. So ito na nga kinabukasan, nilabas ko na siya ng mga 10 minutes sa ref para naman hindi sobrang lamig kasi mag-steam yan kapag pinirito. Hindi na ako gumamit ng indoor griller kasi tinatamad ako maglinis nun kaya ito na lang skillet ang ginamit ko. At para maging inihaw ang dating, hindi ko dinamihan yung mantika. Alam mo ba, bestie, kung bakit ka malusog? Kasi lemon ka ng lemon. Joke lang. Tinakpan ko lang para hindi matalsik at syempre para magpantay na rin yung pagkakaluto. First time ko palang ginawa ito, bestie. Paano kasi nanawa na ako sa kakakain ng kanin. Kaya naman, naisipan ko na mag-sandwich naman kami ng dinner namin. Pero hindi ito authentic na banh mi dahil yung bread na ginagamit, yun ang tinatawag na banh mi. Yun yung Vietnamese na style na French bread or baguette. Pero ang pagkakaiba, mas malambot yung loob nun. Tsaka yung labas nun, hindi ganun katigas, pero crispy naman. At hindi ako nakabili nun. Meron kasi ako nabili na tinapay at gusto ko lang talagang maubos kaya naisipan kong gumawa nito. Hinayaan ko lang pala to mawala yung tubig niya para lumabas yung sarili niyang mantika. At nung wala ng dugo ang lumabas at meron na rin syempre parang grill marks o yung parang patchar ang dating, hinango ko na yan. Ayoko kasi na sobrang luto dahil natitigasan ako o yung nadadryan na ako. So alam mo na bestie, ang tawag sa maliit na manok, edi chicken cubes. Yun sa malaking manok, edi chicken drums. Wala lang ako maisip eh. At ito na nga, naluto na siya, hinango ko na, pero pinag-rest ko muna sila dahil napagod sila ng mga sandali lang para syempre yung juice hindi lumabas agad. Pagkatapos hiniwa ko na yan ng maliliit at niready ko na yung ibang ilalagay ko sa sandwich. Yung katabi pala ng mayonnaise, hoisin sauce ang tawag dyan. Kalasa yun nung sauce na nilalagay sa siopaw. Tapos yung vegetable ko naman dito, meron akong pickled na carrots at labanos. Pagkatapos naghiwa din ako ng cucumber. Tinanggal ko na yung buto nun. At dahil Vietnamese cuisine ito, dapat may cilantro. Yung iba naglalagay sila ng liver spread. So kung mahilig ka dun, supportahan ka. Yung sa akin, pinahidan ko lang ng hoisin sauce yung kabilang side ng tinapay. Pagkatapos yung kabila naman ay mayonnaise. Yung klase ng tinapay pala na to at tawag ay sandwich rolls. Kaya gagawa ako talaga ng sandwich. At dahil mahilig ako sa mas malambot na tinapay, parang mas gusto ko itong nabili ko. Ililayering ko lang ang paglagay dito. Syempre una na yung grilled chicken. Kung gusto mo malaking hiwa niyan, by all means, bestie, pwede mong gawin yon. Sinunod ko naman yung pickled na labanos at carrots. Ipapakita ko din sa'yo kung paano ko ginawa yan. Sinundan ko na ng cucumber at syempre ng cilantro. Pwede mo din i-toast ito pero ako kasi gusto ko yung malambot na tinapay. Dan na bestie, naku baka pag ganito, merienda mo lang to. Pero I'm sure sasabihin mo, lami yarn.